Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Congressman Ronald Singson na nahulihan ng cocaine at nakakulong sa Hong Kong. Pansamantalang makakalaya. Pero ang kongresista, bawal pang umuwi ng Pilipinas. Amang si Governor Chavit Singson at napapabalitang kasintahan niya na si Lovie Po tumalo sa hearing. Kinahulugan ng busa Benguet. Binalikan ng kaanak ng nasawing buntis para hanapin ang pera sa gamit nito. Asawa ng driver ng bus. Abot-abot ang paghingi ng tawad sa pamilya ng mga naaksidente. Pero galit na mga biktima. Mahirap daw bawiin. Video ng pag-torture sa umano'y hold-upper. Kumpirmadong ginawa sa loob ng isang presinto sa Maynila. Pulis na pasimuno umano. Nakapanayam ng GMA News. Exclusive. School service at jeep. Nagsalpukan sa Quezon City. 9 na bata. Sugatan. Namata ang karnap na kotse. Hinabol na mga pulis sa Makati. Suspect. Nagtago sa estero, pero nahuli rin. Toro sa Spain, nagwala at tinalo ng mga nanonood sa bleachers. Sa Amerika, 380 milyong itlog, binababawi dahil sa salmonella outbreak. Daang-daang tao, nagkasakit na. Mga estudyanteng mahilig mag-Farmville sa internet. Isinabak sa totoong pagtatanim. Jillian Wardo si Trudy Sliit. Binigyan ng long-term contract sa GMA7. Nangulit pa sa contract signing. Ilang taon na po kayo? Ayokong sabihin. At sa kanyang pagbabalik Pinas, Richard Gutierrez nagkwento tungkol sa mga nangyari sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, makakalaya na si Congressman Ronald Singson mula sa kanyang pagkakakulong sa Hong Kong. Pero yan po ay pansamantala pa lamang sa ngayon. Bawal din muna siyang umuwi ng Pilipinas hanggang dinidinig ang kanyang drug case doon. Katumbas ng halos 6 na milyong pisong piyansa ang kapalit ng pansamantalang kalayaan ni Singson. Sa pagdinig, hiniling ng kampo ni Singson na ibaba sa illegal drug possession ang kanyang kasong drug trafficking. Dumalo sa pagdinig ang ama ng kongresista na si Governor Chavit Singson at ang napapabalitang nobya niya na si Lovie Po. Mula sa Hong Kong, nakatutok si Joseph Morong. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating ang prison bus dulang sa Ilocos Sur Representative Ronald Singson kasama ang iba pang akusado na may kasandiling sa Chunwan Magistracy. Kasunod na dumating ang ama ni Ronald na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang napapabalitang girlfriend ni Singson na si Lovie Po. We are hoping. You're prepared to bring him to the Philippines? Of course, kung may awa ng Diyos. So you went here just to see the hearing? For support, of course. Tulad sa Pilipinas, bawal kunan ng kamera ang pagdinig sa loob ng korte. Kaya nag-court sketch kami. Sa loob nilabas si Congressman Singson sa nakarehas na dock. Nakasuot siya ng itim na coat at puting shirt. Nakangiti paminsan-minsan at mukhang kampante. Ilang beses sumulyapat ngumiti si Singson sa ama niya at kay Po. Sa pangatlong pagkakataon, humingi ng piyansa ang kampo ni Singson sa korte. Sa pagkakataong ito kasi lumabas sa pagsusuri ng government laboratory sa Hong Kong na 6.7 grams na lamang sa kabuoang 26.1 grams na unang nahuli kay Singson ang purong cocaine. Kaya ang depensa ng kampo ni Singson, illegal drug possession na lamang at hindi drug trafficking ang ikaso. Mas mababa ang parusa sa drug possession kesa sa drug trafficking. Pero ang hiling na ibaba ang kaso ng kongresista sa ibang korte pa sa District Court maaaring iapela.
Pansamantala, hiling ng kampo ni Singson, pakawalan muna ang kongresista. Pumayag naman ang korte sa kondisyon na kailangan magbayad ng surety ng mga kaibigang negosyanteng taga-Hong Kong ni Singson na sina Derek Wong at Ann Shek ng 1 million Hong Kong dollars o katumbas sa 5.8 million pesos. Kaya kung sakasakali pansamantala mang makalaya, hindi pa rin pwedeng umuwi si Singson sa Pilipinas. Araw-araw din siyang kailangan mag-report sa North Point Police Station. Kailangan din niyang sumipot sa susunod niyang hearing sa September 7. Kailangan ding isurrender ni Congressman Singson ang kanyang mga travel documents at kung lalabagin niya ang mga kondisyong yan ng kanyang bail ay kukumbiskahin ng korte ang 1 million Hong Kong dollars na piyansa niya. Masaya naman si Governor Chavez Singson sa pagpayag ng korte na magpiyansa ang anak. Malaki naman pag-asa dahil nabawasan nila. Well, hopefully we're still hoping for the best. Mula rito sa Hong Kong, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At makakausap po natin ngayon ang gobernador ng Dalawigan ng Ilocos Sur, ang ama ni Congressman Singson, si Governor Luis Chavez Singson. Gob, magandang gabi po. Si Mike Enriquez ito at si Mel Tiangco. Hello, Governor. Governor, magandang gabi po. Hello, Governor. Susubukan po natin ibalik ang ating linya kay Governor Chavez Singson sa loob po lamang ng ilang saglit. Nandun pa rin po siya sa Hong Kong. Sa puntong ito, kukuha naman po tayo ng karagdagang impormasyon at paglilinaw tungkol sa kaso na yan ni Congressman Ronald Singson sa Hong Kong. Ang ating kapusong reporter na nagulat mula roon kanina, nandun pa rin sa Hong Kong. Hanggang ngayon, si Joseph Morong. Joseph, ano na ang pinakahuli sa mga sandaling ito habang nag-uusap tayo? Nakalabas na ba ng kulungan si Congressman Singson o hindi pa? Pakilinaw lang. Yes, magandang hapon, Mike. No? Ang balita natin dito kay Governor Singson ay nakalabas na mula doon sa immigration. Itong anak niya na si Congressman Singson. Bakit siya nasa immigration, Mike? Kasi yun yung isa sa mga kailangan niyang asikasuhin within 6 hours. Ang utos ng judge doon sa magistracy level kanina ay isurrender niya yung lahat ng kanyang travel documents within 6 hours mula ng kaninang pagdinig. So, nagawa na nila yan. At kasama na nitong si Congressman Singson, yung mga kaibigan niya, mga negosyante. Isa dito si Derek Wong. Si Derek Wong yung isa sa mga nagbayad ng 1 million Hong Kong dollars na parang piyansa niya para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Joseph, nagkasama na ba si Congressman Singson at si Governor Chavez Singson at pati yung sinasabi na kasintahan niya raw na si Lovie Po na nandyan sa Hong Kong ngayon? Joseph? At this point, ang sinabi sa atin ni Congressman Singson ni Governor Singson ay tatawagin niya tayo pag pumunta na doon yung kanyang anak. Ang alam lang niya ay magkasama na itong si Derek Wong at saka itong si Congressman Singson. As to whether pupunta sila dun sa pinagtutuluyan itong si Governor Singson, we don't know that information yet, Mike. Okay, sandali lang, Joseph. Baka hindi sigurado, balikan ka namin sapagkat na balik na natin sa linya si Governor Chavez Singson mismo. Governor, magandang gabi po. Si Mike Enriquez at Mel Tiangco po ito. Hello, Gob. Good evening, Mike. Opo. Nagkausap, magkasama na ba kayo ni Congressman? Inaantay ko na lang lumabas. Tapos na lahat ang mga support. Tapos na. Doon na lang invitation, naayos na lang yung mga pang papers palabas. Sakat na lang yung passport. So hindi pa kayo nagkaroon ng pagkakataon magkausap simula nung nagpunta kayo dyan at simula nung dininig kanina yung kaso? Gob, gano'n ba yun? Oo, wala pa. Hindi ko pa nakakausap. Maski minsan, nakita ko lang kanina sa korte. So, first time na mag-uusap mamaya paglabas niya. Oh, okay. So, kamusta po siya nung nakita nyo kanina sa korte? Okay naman sa tingin ko. At yun, hanggang doon na lang. Okay. Meron ba kayong indikasyon kung ano ang balak na hindi kasi siya pwedeng umalis ng Hong Kong, di ba, Governor? Hindi. Kaya sinadya nga ang abogado niya na i-postpone yung kaso. Iuna muna yung bail para mapaghanda nila ng gusto. Opo, kilala nyo ba yung mga kaibigan niya na siyang nagpiyansa sa kanya, si Derek Wong at si Ann Shek, Gob? Mga family friends sila, may mga negosyo rin sa Pilipinas na tiga Hong Kong. Ganon. O sige po, Gob. May estimate ba kayo kung ganong katagal bago kayo magkasama na ni Congressman dyan, paglabas niya dyan sa immigration? Sabi nila sa loob, mga 30 minutes pa siguro, makakalabas na yun. Opo. 30 to... Opo. Sige po, Gob. Sandali lang po, si Mel Tiangco may tatanong, Gob. Gob, magandang gabi po sa inyo. Si Mel Tiangco po ito. Good evening. Gob, ano po? Opo, Gob, ano po ang depensa
ang depensang ihaharap ng kampo ninyo dyan sa Hong Kong, sa korte sa Hong Kong? Dito kasi sa Hong Kong, stricto sila rito. Opo. So, nilalaban na session. Maski ganun kasi nangyari, kaya naman nakapag-bail na dahil nung tinimbang yung nahuli sa kanya, naging 14 na lang. Opo. So, nilalaban na possession. Hindi trafficking. So, ibig sabihin... Kung dito kasi pinagkaano nila na kung umamin na lang, makakalabas na siya, masentensya na ng konti, pero imposible naman yun dahil hindi naman naamin na trafficking. So, ang yung mga pugado, pinapapalitan nila yung charges from trafficking to mere possession. Kasi yung mga kasama niya nakalabas na eh. Opo. Gob, bilang isang ama, anong damdamin ng isang ama na naharap yung anak niya sa isang ganyang kaso? Sa ibang bansa pa, ha? Oo nga, malungkot at masaya ngayon at mapakalaya na. So, yun nga ang napakalungkot na pangyayari. Pwede ho ba kaming maunang mapakinggan kung ano ang inyong ipapangaral? Yan. Kung ano inyong ipapangaral sa anak ninyo pag kayo nagkita na? Well, malaking leksyon sa kanya ito. At palagay ko kung balik dyan, kailangan gumawa siya ng batas na more patibayin ang mga batas natin dyan tungkol sa mga drugs. Dahil dito stricto, dapat dyan din stricto. Para hindi ma-tolerate yung mga poser dyan sa atin. Hindi nyo ba gusto malaman, Gob, kung paano nakalusot yan sa NAIA? Baka makatulong yan doon sa batas na gagawin. Well, dapat strictuhan lahat yung yung mga paglabas-labas. At nakikita ko naman na may mga aso tayo dyan eh. So, dapat dagan pa yung mga ganon, parang walang makalusot na ganyan. Pero ang tingin ko nga parang sinet up lang siya eh. Dahil ilang taon na ako nagpupunta sa Hong Kong, wala naman sumisita. Very liberal sila. Para bang inabangan na lang siya ron. So, may possibility na may nag-set up. Either political or business. So, meron na ho ba kayo suspicion? Gob, meron kayo suspicion dyan? Kung sino? Well, mayroon pag-usapan meron sa update. So, meron na. Pero, yun na ngayon ang bine-verify. Sige, Gob, pagdating na lang ninyo, Gob, ha? Malaman namin, ha? Gob, maraming salamat po sa inyo, Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ilang Pilipino na po ang nakulong sa Hong Kong dahil sa kasong drug trafficking. Pero bukod pa po siyan doon sa mga Pilipinong sumabit sa iba pang drug-related cases doon sa tala ng GMA News Research. Base po ito sa datos ng Department of Foreign Affairs. Mula nitong Hunyo, hindi bababa sa 4 na Pilipino ang naaresto sa Hong Kong. Kabilang na si Congressman Ronald Singson. Ang 3 iba pa ay mga babae. 11 Pinoy naman ang naaresto noong 1 taon. Batay sa impormasyong nakuha ng GMA News mula sa Philippine Consulate sa Hong Kong. Karamihan din, mga babae. Iba't ibang klase ng illegal na droga ang nahuli sa kanila gaya ng shabu, cocaine at heroin. 8 hanggang 22 taong pagkakakulong ang parusa sa mga mapapatunayang guilty sa drug trafficking sa Hong Kong.